Pagbubulakbol at katamaran sa pag-aaral ang dahilan ni Jorel sa hindi pagpasok sa paaralan. Kasi minsan, pag inano ako ng tinatamad, parang ayaw pumasok. Kasi hindi ako papasok. Diretso lang ako sa ibang business school. Yun lang. Diretso ako sa bahay ng kaibigan. Hindi naman daw nagkulang sa paalala ang kanyang tatay. Nagagalit sila sa akin. Magsasabihan nila ako. Pero hindi ako nakikinig sa sabi nila. Bali, pasok sa kabila. Sa kabila. Ang pinapatagos ko lang, hindi wala akong pinatunguhan. Dati-rati, ang mga lalaki, top priority ng pamilya sa pag-aaral. Ang mga babae, pambahay lang daw kasi. Pero sa mga nakalipas na dekada, pababa ng pababa ang bilang ng mga batang lalaking nagtatapos sa elementarya at high school. At tila na pag-iiwanan na sila ng mga babae maging sa trabaho. Ngayong gabi, alamin natin nasaan ang ating mga kabataang lalaki at bakit mas kaunti sa kanila ang nasa loob ng paaralan. Okay, example of things that has life. Sa kultura natin, mas nabibigyan ng oportunidad ang mga lalaki. Noon pa man, sila ang prioridad sa edukasyon. Sa panahon ng mga Kastila, mas mababa ang education attainment ng babae. Pero ito ay dahil nga sa mga hadlang na ang hadlang galing sa simbahang Katoliko. Kasi ang tingin ng mga ibang educators ay after graduating naman, mag-aasawa lang yan at hindi na magpa-practice. Pero sa paglipas ng panahon, nabaligtad na ang sitwasyon. Mas madami ng babae ang nag-aaral at nakakatapos kumpara sa lalaki. 24.9% ng populasyon ng mga babae ang nakakatapos ng kolehiyo. Mas mataas kumpara sa 20.8% sa mga lalaki. Nasa punto na tayo ngayon na mukhang mas tanggap ng mga pamilya na mas magandang investment ang mga babae kaysa lalaki. Parang kung ang lalaki ay nagbubulakbol, sige hayaan mo na lang mag-drop out sila. No? Pero ang babae talagang pinapressure na tapusin. No? Sa tala ng Department of Education o DepEd noong school year 2011-2012, mas mataas ang bilang ng mga babaeng nag-enroll sa high school kumpara sa lalaki. Sa bawat 10 lalaki, 6 lang ang nakakapasok sa high school, habang 7 naman sa bawat 10 babae. Kung dati kasi nga, mas binibigyan ng importansya ang mga lalaki na makatapos ng eskwela, ngayon parang baliktad na. Kasi iniisip ng mga magulang na kapag babae yan, mas matatapos yan, mas magandang mag-invest sa babae kaysa sa lalaki. Ngayong pasukan, imbes sa notebook at ballpen, sagwan at lambat ang hawak ni Roaldo Brimon Jr., 17 anyos. First year high school na sana siya. Ako po'y nalulungkot dahil po sa pagtigil ko sa aking pag-aaral. Kasi para po sa amin din yun. Panganay sa 4 na magkakapatid si Roaldo Jr. Kailangan po lang magulang ko na akong makakatulong din sa buhay. Para po sa mga kapatid ko rin, para po matulungan ko. Hindi raw kasi sapat ang kinikita ng kanyang ama sa pangingisda. Kahirapan nga lang po hindi makahuli yung mga
hanap buhay sa ilog. Napipilitan siyang minto para tumulong nila sa magulang. Wala ring malapit na high school sa Barangay Bagong Ilog, Paumbong, Bulacan, kung saan sila nakatira. 50 pesos ang pamasahe niya araw-araw sakaling papasok. Ang kita ng kanyang ama, maswerte na kung umabot sa 200 piso kada araw. Basta pagka kumita o kumita ng diretsyo, pag-aaralin ko sila. Ang kaso dito, pagka pahinang kita, nahihinto. Tulad ko, nagkakasakit. Yung gagamitin nila, magagamit ko pa sa hanap buhay. Nahinto sila. Ayon sa mga eksperto, ang estado sa buhay ang isa sa dahilan kung bakit kailangang huminto sa pag-aaral ang mga lalaki. Siyempre, pag meron kang ang isang mahirap na pamilya, mayroong 5 anak, 10 anak, mamimili at mamimili siya kung sino yung bibigyan niya ng edukasyon. Kasi yung tawag na yung mga manual labor, yun nga yung mga katulad sa rural area, yung sa mga pagsasaka, siyempre mas ginugusto mo yung mga medyo mas malalakas, yung mga lalaki kaysa sa mga babae. Sa San Pedro High School sa Hagonoy, Bulacan, kung saan dapat mag-aaral si Roaldo, napansin na rin ng pamunuan ang bumababang bilang ng mga lalaking nag-aaral. Marahil ang mga lalaki kasi minsan sila nagiging breadwinner karaniwan ng kanilang mga pamilya. Meron dyan na tatrabaho sa mga punduhan, nangingisda, tatrabaho sa mga panaderya, nagtatricycle, nangangapa sa mga bukid-bukid ng mga isda. Sa San Pedro High School noong 2010, 229 ang nag-drop out na lalaking estudyante. Tumaas pa ito sa 261 noong 2011. Mas maraming gumagraduate po yung mga babae. Yung mga lalaki, pangkaraniwan, sa kanila nang gagaling yung mataas na bilang, mas mataas na bilang ng mga nagda-drop o hindi natatapos yung kanilang pag-aaral o kaya naman ay mga bumabagsak sa klase. Hindi ito ang unang beses na huminto si Roaldo Jr. sa pag-aaral. Una siyang tumigil noong grade 2. Noong nagkasakit po yung tatay ko, sa tiyan po yun nga po. Tapos hinto na ako sa pag-aaral. Parang nung tinulong ko na po sila, hindi ko na po iniisip ang aking pag-aaral at paglalaro. Kasi po para makatulong ako sa magulang ko dahil saka po sa aking mga kapatid. Ayon sa mga eksperto, hindi wasto na maagang nasisingkaw sa trabaho ang mga bata. Dahil na nakakahanap sila ng trabaho na kahit casual, once na may kinikita na, ang iniisip nila, okay na, pwede na akong magpamilya. No? And unfortunately, after that, hindi natataas ang nila, no? Yung mga sweldo, kaya pati aspirations nila. At saka as they age, makikita nila na hindi na pala sila pwede sa mga trabaho dati kasi ang hahanapin mas bata ulit, no? And then maging jobless naman sila. Sa datos ng DepEd, 7 sa bawat 10 lalaki ang nag-drop out sa elementarya. At pagtuntong sa high school, tumaas pa ang bilang sa 9 sa bawat 10 lalaki. Mapapansin niya na habang tumatagal, mas marami ring batang overage na lalaki sa primary school o mas naman lang sa secondary school. Mas marami pa rin mga batang lalaki ang overage. At kapag ganyan nangyayari, malamang ang mga batang lalaki na to, eventually magda-drop out rin sila. Sa buong bansa, 8 sa bawat 10 lalaki ang nakakatapos ng elementarya. Samantalang 7 lang sa bawat 10 lalaki ang nakakagraduate sa high school. Mas mababa ito kumpara sa mga babaeng nakakatapos ng pag-aaral. May solusyon na raw dito ang pamahalaan. Kaya nga meron tayong tinatawag na alternative delivery mode. Ang isa dito sa alternative delivery mode, yung tinatawag nating home study. They will study on their own using the self-learning modules but guided by a teacher or teacher facilitator. Magmi-meet sila once a week para lang ma-check
ng teacher facilitator yung progress ng bata. At the end of the period, meron din silang examination. Gusto pa rin ni Roaldo at maging ng kanyang ama na makatapos siya sa pag-aaral. Ang gusto ko po sa aking pagtatapos po maging teacher po. Para po sa nangangailangan din po mga bata matuto. Kasi po para din po matulungan nila ang kanilang mga magulang. Para makapag-trabaho rin po sila ng maayos. Ayokong matulad sila sa akin. Na walang pinag-aralan. Gusto ko yung pinag-aral sila sa kanila yun. Ito hindi tulad kung kahit grade 1, hindi nakatungtong na eskwelahan. Kaya wala akong alam. Mahirap na bansa ang Pilipinas, pero hindi ito sapat na dahilan para hindi makapag-aral. Dahil sa huli, edukasyon pa rin ang paraan para matigil ang gawain ng ilan na ang paslit na anak ang ginagawang instrumento laban sa kahirapan. Astig, macho, at malaya. Ito ang karaniwang imahe ng mga lalaki dito sa Pilipinas. Yan ang gender culture na ang lalaki hindi dapat maging domesticated, dapat sa labas lang. Sa labas nga sila. No? Mapapansin natin yung sa pagpalaki ng mga anak, no? Kung ang lalaki, pag binata na yan, pinapayagan mag-basketball. Ang barkada at bisyo ang isa sa mga sinisisi sa pagtigil sa pag-aaral ng mga lalaki. At ito ay bunga raw ng pagiging maluwag ng mga magulang sa kanila, habang mahigpit naman sa mga babae. Siguro, part of it is, pag binibigyan ng extra opportunities ng babae, parang mas feeling nila na they need to show off, no? na mas kailangang ipakita sa ibang tao na kaya nila. Pero meron tayong other context na ang mga magulang siguro lalong nire-reinforce ito na ang mga babae, sige, kaya mo yan, pero ang lalaki, okay lang yan, hanggang sa parang very lax na tayo sa mga lalaki. Ganito ang sinapit ni Jorel Vega, 16 anyos at 5 taon nang nasa high school. Hanggang ngayon ay nasa 3rd year pa siya. 2 beses siyang nag-drop out sa eskwela dahil madalas siyang tinatamad pumasok. Nagsisisi ako kasi sinayang ko lang yung mga taon na mga effort na binibigay sa nila airpot. Tapos sasayangin ko lang. Tapos ulit-ulit ako next year. Masakit sa kalooban yung gano'n. Pero tanggapin ko kasi pagkakamali ko naman talaga yun. Sa pag-aaral na ginawa ng Philippine Institute for Development Studies, mas matagal makatapos sa pag-aaral ang mga lalaki kumpara sa mga babae. Sa elementarya, mahigit 6 na taon bago makatapos ang lalaki. Lagpas sa 6 na taon din ang kadalasang ginugugol ng lalaki para makatapos ng high school. Kultura pa rin yan na makikita mo naman sa child rearing sa household chores, puro babae kasi ang inuutusan. No wonder na lalabas na parang mas tamad ang mga lalaki. So it's not surprising pagdating sa eskwela, mas masipag din ang mga babae. Pagbubulakbol at katamaran sa pag-aaral ang dahilan ni Jorel sa hindi pagpasok sa paaralan. Kasi minsan, pag inano ako ng tinatamad, parang ayaw pumasok. Kasi hindi ako papasok. Diretso lang ako sa ibang business school. Yun lang. Diretso ako sa bahay ng kaibigan. Hindi naman daw nagkulang sa paalala ang kanyang tatay. Nagagalit sila sa akin. Magsasabihan nila ako. Pero hindi ako nakikinig sa sabi nila. Bali, pasok sa kabila. Ang pinapatagos ko lang, hindi wala akong pinatunguhan. Dahil sa madalas na pag-absent, kahit pasang-awa na marka ay di makuha ni Jorel. Nadadrop na lang ako ng mga teachers ko kasi masyadong kulang yung pagpasok para sa araw-araw na Parang sa isang linggo, parang isang beses lang yata papasok o 2.
Sa tala ng DepEd, mula 2009 hanggang 2010, tumaas ang bilang ng mga lalaking umuulit ng taon sa high school. Ibig sabihin yan, hindi natututo ang batang lalaki kaysa babae. At kung hindi natututo, posibleng eventually, baka umagsak, pwedeng hindi na talagang matapos o pwedeng magiging overage yung bata dahil nga nagre-repeat ng kanyang grade o ng kanyang year level. Sumali rin si Jorel sa isang fraternity. Gusto ko lang. Hindi, kailangan ko rin kasi ng mga kaibigan para may sumusuporta rin sa akin pagka kasi medyo hiwalay na kasi yung mga magulang ko eh. Kaya kailangan ko rin ng katamay. Likas na raw na mabarkada ang lalaki, lalo na kung wala itong interes sa pag-aaral. Dahil wala siyang ibang magawa kunwari sa eskwela, hindi siya natutuwa sa ginagawa niya. So hahanap ng ibang paraan para siya ay maging masaya. Pero kung ang bata ay masaya sa eskwela, hindi na masyadong magabarkada. Walang nakikitang mali si Jorel sa pagsali niya sa isang fraternity. Kahit naman sabing medyo loko-loko ako, mabubuti naman yung mga barkada ko eh. Paano. Kasi dun, dinidisiplina ka pa eh. Kahit sabihin frat. Pero ang mga magulang ang unang dapat gumawa nito at hindi ang barkada. Ang responsibilidad natin ngayon na tulungan ang ating mga anak na makapasok sa eskwela at makatapos. At sa ganon, habang nasa eskwela sila, tinututukan rin sana natin, ginagawa natin ang ating mga responsibilidad bilang mga magulang. Ngayong pasukan, pipilitin na raw ni Jorel na makapasa sa 3rd year dahil naiintindihan na niya ang kahalagahan ng edukasyon. Yung makapag-aaral, para magkaroon din ako ng magandang kinabukasan. Kasi pag wala sila niya, pag walang pinag-aralan, parang pariwara yung kinabukasan niya. Parang ganun yung dating para sa akin. Babae man o lalaki, sa murang edad ay dapat na namumulat sa disiplina ang kabataan. Ito kasi ang magiging gabay nila sa tamang landas upang maging makabuluhang bahagi ng lipunan.